Good morning, kapatid! Problema nyo rin ba ang dry at nagbabalat na labi o tinatawag ding chapped lips? Yan po ang susolusyonan ngayon ng ating resident morning doctor na si Doc Richard. Good morning, Doc! Good morning, Angela. Siyempre, it's always nice to have you here, Yes, Doc. napakaganda at napaka-fresh mo talaga Ay, ngayong nako, umaga. salamat. And good morning din sa ating mga kapatid. Pero Angela, bago natin pag-usapan kung ano nga ba ang chapped lips, mga kapatid, panoorin muna natin to. Matagal ng problema ng 50 anyos na si Marites ang nagbabalat niyang labi. Napansin ko, nagbabalat yung labi ko every time na malamig ang panahon, tuwing December. Dahil iritable, hindi raw mapigilan ni Marites na balatan ito. Minsan pagka kinukutkot ko, nagdudugo. Minsan pag nagbabalat, dinidilaan ko siya para mawala yung dry. Bakit nga ba nagkakaroon ng chapped lips? Ano ang solusyon dito? Alamin ang sagot sa Balik Alindog. Yan, alam mo, Doc, minsan nagkakaroon din ako ng chapped lips. Di ba nabanggit ko sa'yo kanina? Yes. Pero before anything else, ano muna yung chapped lips? Ayan, Angela. So ano nga ba ang chapped lips? Ang chapped lips, ito ay isang kondisyon kung saan ang mga labi natin ay nagiging tuyo, magaspang, at minsan ito ay nagbibitak-bitak. So ang karaniwang dulot kasi ito ay kawalan ng moisture sa ating labi. Ayun. So, para bang dehydrated yung labi Dehydrated, natin. yes. Pero usually, Doc, kasi parang pag nagbabalat, hindi ko mapigilan yung sarili ko. Minsan binabalat ko. Kutkutin. Bawal yun, di ba? Bawal yun, baka dumugo. Okay. So, pero bago ang lahat, ano po ba yung sintomas o yung mga palatandaan na pwedeng tawagin na you have chapped lips? Okay, so may mga sintomas talaga ito. Unang-una, yan yung pagkatuyo ng ating labi. Minsan nagkakaroon din ito ng pagbibitak-bitak. Tapos, syempre, pag may bitak yan, nagiging masakit yan sa pakiramdam, tapos mahapde, tapos minsan nagbabalat din ito. At sa mga medyo sumusobra na yung kondisyon, yung medyo nagiging severe na, malala, nagkakaroon ng pamamaga o di kaya'y pagdurugo. Lumalala pala yun. Lalo na kapag kinukutkot mo. Oo, pero ano ba yung cause nito? Ano ba yung sanhi ng pagkakaroon ng chapped lips? Ayan, so marami talagang sanhi. Unang-una dyan yung exposure sa matinding panahon. Kapag masyadong malamig, o pag pumunta ka sa Baguio, mapapansin mo, di ba malamig yung hangin, ayan, magkakaroon ka na ng chapped lips. Pero hindi lang siya sa malamig, pwede din siya sa matinding init ng panahon. So pangalawa, yung kawalan ng hydration. Pag hindi ka pala inom ng tubig. Ayan. Pangatlo yung exposure sa mga irritants. So may mga lip products kasi na sobrang tapang yung sangkap nito. Pwede din yung mga pagkain na sobrang asim o kaya sobrang anghang. Ayan. Pwede din ang mga nutritional deficiencies. Kung kulang ka sa vitamina tulad ng B vitamins, iron, zinc, very prone ka magkaroon ng chapped lips. Opo. Pero Doc, tanong ko lang, I was wondering, ano yung mga matatapang na kemikal na pwede natin makita sa mga lip products na para, alam mo yun, para sa mga kapatid natin, pwede nilang iwasan pag bumibili sila? Ayan. So pwede nyo iwasan yung mga may parabens at saka madalas yung mga may scent. Matatapang yung mga yan. So iwasan nyo. Dapat yung mga mga plain, pwede din ang petroleum jelly. Yung may mga amoy? Yun, pwede din yun. Pwede din yun. Matapang yun. Wag yun. Okay, sige. So ano po ba yung magiging solusyon? Meron bang solusyon para sa chapped lips? Meron Pwede tayong bang bumalik solusyon. sa kissable? Ang mga lips? Para bumalik sa kissable lips, unang-una gumamit tayo ng mga hydrating lip balm. Pwede din ang petroleum jelly. Yan yung sinabi natin kanina. At napaka-importante uminom ng sapat na tubig upang mapanatiling hydrated ang ating labi. Protektahan din natin ang ating labi laban sa matinding panahon. Tulad ng paggamit ng lip balm. Pero hindi basta-basta lip balm, Angela, ha? Mas maganda kung may SPF or Sun Protection Factor yung lip balm na gagamitin natin. Pero maliban dyan, meron din tayong mga home remedies. Yes, yan ang importante kasi minsan, Doc, di ba, wala naman tayong budget para doon. So ano yung alternatibo? Ayan, so may mga home remedies tayo, mga paborito natin. Unang-una yung honey. Pwede din ang coconut oil. Hulaan ko yung isa. Hulaan mo, yung sige. favorite ni Mommy Dims. Aloe vera. Yes, tama, Angela. Paborito natin yan.
So, dito, kumuha ka lang, tapos ilagay mo lang sa yung labi, tapos ibabad mo, and that's it. Napakadali lang. Meron bang dapat na gawin dito sa lips, yung pagka naglalagay ka ng mga hydration na products dito? Pwede bang 3 times a day yun, or 2 times a day? How often do Good you... question. Mas maganda kung as needed, pag kinakailangan. okay. Pag naramdaman mong medyo dry na siya, nanunuyo, pwede mo na itong lagyan. Okay, so let's say for example, na nagamot mo na dope yung aking dry lips, ano naman yung dapat kong gawin para hindi na umulit, 'di ba? Maiwasan na natin yung pagkakaroon ng chapped lips. Ayan, so Angela, meron tayong tips sa ating mga kapatid. Unang-una, uminom po tayo ng maraming tubig araw-araw. Yes. Gumamit din po tayo ng lip balm na may SPF. Iwasan din po natin ang matatapang na kemikal. At napaka-importante, kumain po tayo ng pagkain na mayaman sa vitamin D, zinc, at iron. Oo, kasi syempre, 'di ba, importante rin pinapangalagaan Yes. natin ang ating mga labi kasi yan yung unang-unang nakikita. Tama, hindi lang ang mukha. Kailangan Exactly. kasama Saka dyan yung labi. indikasyon din yan ng pagkakaroon ng magandang kalusugan. Tama, Doc? tama, Angela. Alright, maraming salamat po sa inyo, Doc Richard. At syempre, aabangan pa rin namin ang iba pang balik alindog tips mo. Thank you so much, Doc. You're welcome. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.